pamilyang Kristiyano, Christian family. Now, ano ba ang family, mga kapatid? No? Meron pala akong dito, quotation. Let's see, tingnan natin yung isang quotation dito. Pakibasa na natin sa next slide po. Yan. Nabasa niyo na po ba yung quotation na to? Ano sabi dyan? Pakibasa nga mga young people lang. 1, 2, 3, begin. There's no place like home. Yan. There's no place like home. Kaya may isang Amerikanong traveler, no, bumabiyahe siya sa iba't ibang palig ng mundo. Nagpunta siya sa New Zealand, nagpunta siya sa Japan, sa China, Philippines, Hong Kong. Pero ang sabi niya sa kanyang sarili, nakauwi sa kanyang bahay. And then sabi niya sa wife niya, can you please make me a coffee? And then nagkaroon sila ng konting kwentuhan sa maliit na table, at habang nagkakape sila, ang sabi ng American traveler, sabi niya, there is no place like home. Doon nag-umpisa yun. Sabi niya kasi, sa lahat daw ng biniyahe niya, nagpunta sa iba't ibang mga palig ng mundo, no, yung kapeng tinimpla ng kanyang wife at doon sa kanilang bahay, yun daw ang pinakamasarap na kape na natikpan niya. At doon nararamdaman niya yung talagang napaka-komportableng panahon, o napaka-comfortable time na kapag kasama niya yung kanyang pamilya, yung kanyang wife, at yung kanyang mga anak. Kaya sabi niya, there's no place like home. Nagbiyahe na ako sa iba't ibang panig ng mundo, pero walang katulad na lugar kagaya ng ating tahanan, ng aking pamilya. Amen po ba? Naniwala ba kayo doon? There's no place like home. Now, ano nga po ba ang home? Ano ba ang family? Anybody, pwede ba kayong magbigay ng inyong definition? Anong family? Sige, ate ay ma'am, teacher, Grace. What is family? Yon, alagang galing sa araling panlipunan na book, sa textbook talaga yan. Yan. Family is the smallest unit of a society or community. Sinabi nga community that family is the smallest unit of a society. Kapag ang isang pamilya ay wasak, pag ang isang pamilya ay magulo rin ang magiging community, magulo rin ang society. Ang result nun ay magulong lipunan. Pero kapag ang isang pamilya ay maayos, buo ang isang pamilya, masaya ang isang pamilya, maayos din ang community, maayos din ang komunidad. Ang resulta nun ay maayos na pamumuhay. In other words, nag-uumpisa sa pamilya. Kung ang pamilya ay magulo ang mga nangyayari sa kapaligiran. Pero kapag nag-create ka ng isang maayos na pamilya, isang pamilyang nagmamahalan, may pagkakaisa, meron din kaayusan sa komunidad, meron din kaayusan sa society. Tama po ba ako doon? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ayan. So, tingnan natin yung mga dito. Slide po natin. Okay? So, may mga follow-up questions dyan, no? What is a home and what is a family? Almost similar, no? Pag sinabi natin home, yung tinutukoy din ito sa pamilya, bakit naglalabasan yung ibang young people? Sa sila katunta? Pwede po bang paki-follow up? Marami na pong assistant teachers doon. Andun na, nandun na rin si Mary Jane at si Mariel, no? Nandun na rin si Mariel, nandun na rin si Mary Jane at din si Kate. So marami na silang assistant doon. Assistant teacher, pwede lang isa, dalawa, no? Depende yun sa dami din ng mga bata. So, important itong message na ito, mga kapatid. Kaya ayokong maraming mga kabataan na nandito ngayon ay ma-miss yung message na ito. This is not only, yung message ito ay hindi lamang ito para sa mga nanay at tatay. Kundi ang mensahe ito ay para sa lahat, lalo na sa mga kabataan dito. So, kasi ang gusto ko nito, ang resulta nito, gusto ko kayong mga kabataan, at the end of this sermon, kayo ang mag-encourage sa inyong mga pamilya na lumapit sa Panginoon, pagbalik loob sa Panginoon.
minsan tayong mga magulang ang nagdadala sa ating sa ating mga anak para sa Panginoon, di ba? Normally, mga magulang tayo, yung inaakay natin ang ating mga anak para sa Panginoon. Pero, may mga pagkakataon din na ang mga anak, ang mga bata, sila din naman ang ginagamit ng Diyos para ang kanilang mga magulang naman ay makakilala sa Panginoon. So, it's a vice versa. So, kaya importante yung mensahe ito. Hindi lamang sa mga nanay at tatay na nandito, kundi maging sa inyong mga nandito na mga kabataan. So what is a home and what is a family? They're almost the same. And mamaya makikita natin yung kaibahan nila, no? Mayroong potential dyan. And what makes a happy home? Yan po mga kapatid. Ano po ba ang paraan para maging masaya isang pamilya? What makes a happy family or what makes a happy home? Sige, kanina sumagot na si Ma'am Grace. Dito naman, what makes a home? Ano ang gagawin para ang isang pamilya ay maging masaya? Sa mga kabataan na nandito. Si Danica, sige. Sige, Danica. Magmahalan. Yan. Galing, ano? Very good. Magmahalan. Okay? Napaka-general. Paano mo papakita ang pagmamahal? Kasi general din eh. Magmahalan. Yes. I love you. You love me. Mahal kita. Paano mo papakita yung pagmamahal? How do we show that love in our families? Bawat isa. Paano papakita? Sige, may nagsasalita sa likod. Ha? Okay, again, Rihanna. Rihanna. Respect for each other. Respect for each other. Wow! Grabe. Sino mga nanay? Sino nanay nito? Magkapatid yan. Kasi tama ba? Danica and Rihanna. Magkapatid. Nanay nyo ha? Mamaya. Okay. Galing yung nanay ninyo. Tinuruan tayo. Ano pa yung dapat gawin para maging masaya sa pamilya? What makes a happy home? Ano ba rin? What makes a happy home? Sige, taas ang kamay. Anong gagawin para maging masaya ang isang pamilya in specific way? Sige, yung tatas na kamay. Sige po. Ano pangalan mo, sister? Rian. Yun. Pagkumpleto ang pamilya. Tama. Lalo na pagka kumakain. Mga kapatid, dati, noong unang panahon namin nila Pastor Erwin, na pagka alas 6 o dinner, tinatawag na yan yung mga anak, tatawagin ng nanay at tatay. Kailangan kumpleto silang kumakain sa pagkainan. Yan. Okay. Kumpleto yan. Yan, panahon nila Nanay Virgin. Tama ba ako, Nanay Virgin? Kung panahon ninyo, ayan, Nanay Mama Nelia, di ba? Ganyan ang style ng mga panahon. Kailangan pagkakakain, kumpleto ang buong pamilya. Magdadasal muna, magpapasalamat sa Diyos, and then they eat together. Hindi sila they eat one another, ha? Iba yun, they eat together, dapat, no? And then, pero ngayon, iba na. Iba na ngayon. May kanya-kanya na silang sulok. And then, habang kumakain, nagsiselfon si tatay, nagsiselfon si nanay, nagsiselfon si ate, nagsiselfon si kuya, nagsiselfon si bunso. Hindi nga tumitingin sa isa't isa eh. Habang kumakain. Nako? Ang cellphone. Tapos po. Yan. Tapos lahat ng mga miyembro ng pamilya. Gano'n lang. Kaya ngayon, kumakain sila ng sabay pero hindi na nag-uusap. Nakatutok sa cellphone. So, hindi yun nakakatulong para makabuo ng isang happy home. Mali po yung ganung practice. Dahil sa pamilya namin, dito ang wife ko, si Eli, maging si Eunice, nung time na kasama namin si Eunice, no, sa General Luna, hanggang sa ay talagang we try our best na kumain kami ng sabay-sabay. At talagang sinasabi ko sa kanila na ibaba nila ang cellphone nila habang kumakain. Walang cellphone. Kumain tayo, minsan magkwentuhan tayo habang kumakain. Yun ang magandang itsura ng isang masayang at buong pamilya. Hindi yung kanya-kanyang kain, nauuna si tatay, nauuna si bunso, and then hindi pa nga minsan pa nga si nanay, si tatay, hindi pa sabay kumain.
nakakalungkot yung gano'n. Hindi makakabuo ng isang masayang pamilya pagka gano'n. Okay, let's continue. So, next slide po. This is that, ito po yung quotation na nais kong i-share sa inyo. No? Sabi dyan, having somewhere to go is a home. Ayan, having somewhere to go is a home. Having someone to love is family. So kapag ka mayroon kang isang lugar na pwede mong mapuntahan, lalo sa panahon ng iyong pangangailangan, kalungkutan, may problema ka, you can go to your home. Okay? But having someone to love, ang tawag doon ay family. Yung isang lugar o mga tao na pwede mong ibigin at pwede mong magmahal sa'yo, pwede mong umibig sa'yo, ang tawag mo dyan ay family. So yung home, yun yung lugar na mapupuntahan mo in times of your need, but yung family those are the people whom you can love and also those people who loves you or who love you. But having both is a blessing. Kapag ka may home ka, kapag may pamilya ka, yan na ang blessing. Amen? Kaya hindi po blessing yung cellphone. Huwag kayong magka mayroon sa kayong cellphone, Lord, thank you for the blessing. Hindi blessing ang cellphone, mga kapatid. Material things is never be considered to be a blessing. It can be something useful for you, but that is not a blessing. Because you already have blessing. What is your blessing? Number one, your family. Your family should be your first blessing coming from God. Pagka may pamilya ka, kapag may pamilya ka na mahal mo, may pamilya ka na nagmamahal sa'yo, tumutulong sa'yo, mayroon kang tahanan na mauuwian mo, na nag-i-encourage sa'yo, nananalangin sa'yo, you are already blessed. Pinagpahala ka na. Ano pang hahanapin mo? Pagka meron kang isang masayang tahanan, at meron kang isang mapagmahal na pamilya, saan ka pa pupunta? Ano pang hahanapin mo? Ano pa ang kulang sa'yo? Mga kapatid, minsan, mga kabataan, naghahanap pa kayo ng kasiyahan sa labas. Naghahanap pa kayo ng contentment, satisfaction sa labas, pagmamahal ng ibang tao sa labas. Siguro dahil hindi kayo mahal sa inyong pamilya o hindi niyo nararamdaman ang pagmamahal sa inyong pamilya. Well, this is the time to start the love in your family. Kung hindi niyo nararamdaman ang pagmamahal sa inyong pamilya, ikaw mismo ang magparamdam nito sa loob ng inyong tahanan. Yan po ba? Sa iyo magmumula ang pagmamahal. Para makita mo, aramdaman mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Let's continue. It is not how big the house is. It is how happy the home is. Amen? Ang sukatan ng tunay na masayang pamilya ay hindi po nasusukat sa laki ng isang bahay o sa laki ng isang tahanan o sa laki ng isang gusali. Nasusukat ang tunay na saya o kasiyahan sa tahanan ay kung ang tahanan ito ay may pagmamahal sa bawat miyembro nito. Amen po ba? So it's not how big the house, it is how happy the home is. Purihin naman ito. Let's continue. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain, according to Psalm 127 verse 1. Anong ibig sabihin niya? Mga mahal na kapatid, ibig sabihin niya, unang-una sa lahat, dapat ang Diyos ang foundation ng ating tahanan. Ang Diyos ang dapat na nagpasimula, siya ang nag-design ng masayang pamilya. Walang malungkot o problematic family na ginawa ng Diyos. Tayo ang sumisila sa ating pamilya. I want you to understand this. Sa mga nanay at tatay na nandito ngayon, at sa mga kabataan na nandito ngayon, it is not the Lord who destroyed family. It is not the Lord who created malungkot na pamilya o sad family. Hindi po ang Diyos. Kasi ang tunay na design ng Diyos ay isang pamilyang may pagmamahalan at may pagkakaisa at masayang pamilya. That is the original design of God. Pero bakit nasisira ang mga pamilya? Sapagkat una sa lahat, hindi nila
tinitingnan ang Diyos bilang sentro ng family. Nakalimutan ng Panginoon. Amen? Nakalimutan ng Diyos sa pamilya. Ang sentro ng kanilang pamilya ay unang-una pera. O kaya naman ay trabaho. O kaya naman ay mga bisyo. No? Hindi ang Diyos ang sentro. Kaya the word says in Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, sino dapat ang builder ng house? Dapat si Lord. Dapat ang Diyos ang builder ng inyong pamilya. Siya dapat ang nag-create ng inyong pamilya. Hindi kung sino-sino lang. Hindi ang bisyo, hindi ang pera, hindi ang trabaho. Well, good kung may trabaho. Maganda yan kasi nakakatulong sa pamilya to provide your need. Pero kung masisira naman ang inyong pamilya because of your job, because of your work, then you are sacrificing the most essential part of your life, and that is your family. Huwag mong sisirain ang iyong pamilya dahil lang sa negosyo. Huwag mong sisirain ang iyong pamilya dahil lang sa bisyo mo. No? Like for example, nung sumikat yung ML, Mobile Legend. Sa Amerika, sumikat yung Mobile Legend. At alam niyo po ba, ang daming pamilya ang nag-divorce dahil sa Mobile Legend. Husband and wife, nag-file ng divorce. Kasi yung husband niya, umaga hanggang maghapon, hanggang gabi, nag-ML. Wala nang panahon sa wife niya. Hindi nga niya matingnan yung wife niya kung anong itsura na ng wife niya. No? Dati-dati nung bago kasal sila, sasabihin ng husband, well, sweetheart, you're so beautiful. You are the most beautiful girl in the world. Pero nung natuto na mag-ML, nakaputok na sa ML sa cellphone, hindi niya na tinitingnan yung wife niya. Kaya yung mga wife, no? Yung iba, nag-file na ng divorce sa kanilang mga asawa. At marami ding nasirang pamilya dahil sa mga online sabong. Di ba? Nasira, nagkahiwa-hiwala yung mga pamilya dahil sa mga bisyo. Nakakasira sa pamilya. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, hindi si Jesus, hindi si Lord ang ginawang sentro ng pamilya. Kaya sabi sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Kung hindi ang Diyos ang nagtayo ng inyong tahanan, masasayang lang ito, mauuwi lang ito sa wala. That is why God must be the center. God must be the foundation of your family. Then next slide po. In Colossians 3:15 verse 17, binasa natin kanina yan through Brother Lester. Basahin natin muli. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Now, itong verse na to ay may relation yan, may connection yan doon sa Psalm 127 verse 1. Makikita natin yan mamaya. Okay, next slide po tayo. Okay, so this is the lesson we must learn this morning. Okay? Number 1, God designed the family or the home. Tandaan natin yan. Ang Diyos ang nag-design ng isang masayang pamilya. Ang Diyos ang nag-design ng isang pamilyang may pagmamahal sa isa't isa. Ang Diyos ang nag-design ng isang masayang tahanan. Amen? Alright. So, hindi tao, hindi ang society, hindi ang kultura, hindi ang trabaho, hindi ang pera ang nag-design ng tahanan. It is God who designed the family. Number 2, God must be the center of our family. Amen? Dapat ang Diyos. Okay? Husband, wife, children, but the center must be the Lord Jesus Christ. If you remove Jesus from the equation, mga kapatid, hindi na pamilya ang tawag doon. No? Nagsasama na lang kayo. Community na lang kayo.
Hindi na family yun. Kasi pag sinabi natin family, dapat nandun ang Diyos. Dapat si Lord ang ina-acknowledge as the head of the family. Although yung father considered as the head of the family, pero spiritually, it must be God. It must be the Lord Jesus Christ, the center of the family. Number 3, let God be involved in every aspects of our family. Ano ibig sabihin nun? Let God be involved. Ibig sabihin, isalin natin ang Diyos sa lahat ng ating mga, sa lahat ng bahagi ng ating pamilya. Whether it is by, making decision. For example, mga importanteng decision making na gagawin ninyo. Isalin ninyo ang Diyos. Manalangin kayo. Ipag-pray ninyo, Lord, ito po ba ang gagawin namin ay kalooban mo, Panginoon. There are so many families na nagdesisyon, gumawa ng kanilang mga aksyon based on their feeling and emotion, and then, anong nangyari? Yung pamilya po nila nagkawatak-watak. O kaya naman, yung pinili nilang desisyon, hindi pala kalooban ng Panginoon, so naging malungkot yung naging consequence. Yung naging resulta ng kanilang desisyon, hindi naging favorable sa kanila. Marami tayong kilalang gano'n. Hindi na lang ako magsasabi ng mga pangalan. But I know so many families like that, na nagdesisyon sila sa kanilang buhay, pero hindi nila kinonsider ang kalooban ng Panginoon. Naghari sa kanila yung kanilang emotion. Kaya nga huwag kang magdi-decide kapag ka emotionally broken-hearted ka, emotionally destroyed ka, yung bang nangingibabaw sa iyo, iyong damdamin at ang iyong emosyon. Never to decide. Sapagkat sigurado kapag ka nagdesisyon ka, sa panahon na ikaw ay emotional yung naghahari sa iyong damdamin, for sure, mali ang iyong magiging desisyon. Kaya dapat, bago ka magdesisyon ng isang mahalagang bagay, pahupain mo muna yung iyong damdamin and pray to the Lord for God's guidance and wisdom. And then, kapag ka humupa na yung damdamin mo, that's it. Saka ka mag-decide. Ang Diyos na ang nagbigay sa iyo ng tamang pagdidesisyon. So, let God be involved in every aspects of your family. Pagdidesisyon, kahit nga halimbawa, magpapakabit kayo ng internet. Isama niyo ang Diyos sa plano. Sa family planning, for example. Isama niyo ang Diyos sa pagpaplano. Pagpapaaral ng pamilya. Isama niyo ang Diyos sa plano niyo, sa pagpapaaral ng pamilya, o pagpapaaral ng mga anak. Ang ibig sabihin. No? Isama niyo ang Diyos. Huwag ninyong kakalimutan isali ang Diyos. Minsan, ang dami nating mga ginagawa, ang dami nating sinasabi sa ating buhay, pero iniisang tabi natin ang Diyos. Lord, diyan ka lang. Kaming bahala dito. Kaya namin to. Hindi ganoon, mga kapatid. If you want your family to be happy and joyful, involve God in your decision making. Isalin niyo ang Panginoon. Let God be involved in every aspect. Kahit pagbili ng pagkain, isalin niyo ang Panginoon. Pagbili ng mga gamit, isalin niyo ang Panginoon. Laging kasama ang Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Huwag na huwag ninyong gagawa, huwag na huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi ninyo isinali ang Diyos o kaya ay kinalimutan ang Diyos sa inyong pamilya. Next slide. Number 1, ito po yung ating pag-aaralan. This is our main point. First point natin. God's design for the family. Okay? Genesis chapter 2, verse 24. Ano sabi dyan? Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. Anong ibig sabihin ng hold fast? Cling to his wife. Ibig sabihin sasama sa kanyang asawa. And they shall become one flesh. Yung husband and wife, nung sila ay mag-boyfriend, mag-girlfriend pa, they are two people. Okay? Pero after marriage, they become one. Amen? Kaya pag sinaktan nyo ang wife ko, sinaktan mo rin ako. Naintindihan nyo ibig sabihin? There are so many times na ako hindi magyayabang, hindi ako taong, pero ito, bibigyan ko ng example.
Maraming pagkakataon, yung wife ko ay pinatunayan ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At pinatunayan ko sa kanya na siya ay bahagi ng aking buhay. Pag sinaktan mo ang asawa ko, parang ako na rin ang sinaktan mo. Nag-pioneer kami ng church sa Cagayan. At yung unang family namin na-share ng Word of God and they become our member. Meron siyang kapatid na galing sa Saudi Arabia. So, siyempre, alam niyo naman, Saudi Arabia, balikbayan, medyo yan eh. Mga parang, anong tawag doon? Parang magagaling yung tingin nila sa kanilang mga sarili. And then, meron akong pamangkin na nakatira sa amin, si Mayet. At nag-aaral siya ng grade 2 doon sa Dugo, Cagayan. Naging kaklase niya yung anak nung kapatid ng aming member. Yan. And nagkaroon sila ng parang competition sa grades, sa grading system. Ayaw maniwala o ayaw matanggap ng nanay ng bata na yung sila galing sa Saudi Arabia, yung pamilya nila, na naunusan ng pamangkin ko sa grades. Just a point, no? Let's say, hindi ko na maalala yung eksaktong grade eh. Let's say, 95 yung pamangkin ko, tapos 94 yung anak niya. Parang gano'n. Hindi niya matanggap. So, iniisip niya na parang parang sumipsip yung wife ko dun sa teacher nila, ng mga bata. Pag uwi ng wife ko, umiiyak. Sinarado yung pinto, umiiyak siya. Doon sa may worship hall namin, umiiyak. Nagkakape pa naman ako. Naku. Wag na wag ninyo akong istorbo pag nagkakape ako. O kumataas ang presyo ng dugo. So, sabi ko, bakit? Tapos sabi niya, sabi sa akin ito, iyak siya. Yan yung mga kapatid. Yung mga pamilya noon, hindi sa pagkakataon to, ang lalaking tao. Pataba ang lalaking tao. Alam niyo, sa galit ko, wala pa kailangan kung malaki kayo. Pinuntahan ko sila, pinagalitan ko. Malaki, maliit, lahat sila pinagalitan ko. Yung pintuan namin sa kusina, wasak dahil pinagsusuntok ko. Pero kasi hindi ko sila masuntok eh, dahil baka pag silang sinuntok ko, siyempre, alam niyo mangyayari sa akin, no? Physical injury na yun. Pwede na akong kasukat. Yung pinto na lang ang binasak ko. In other words, hindi ito pinag-ano, hindi siya. Ang point ko dito is this. Because I love my wife. And whatever you do to my wife, you are also doing it to me. Because the Bible says that they shall become one. Intindihan po natin ang ibig sabihin. Ganun ang ibig sabihin ng design ng Diyos sa husband and wife. They become one flesh. Hindi na si Cholo at si Arlene. Hindi na gano'n. Cholo Arlene ang tawag doon. Choling. Parang Fire Grace. Parang Elfat. Eltima. Parang Erwin Kate. O paano kay Kuya Bernie sa kay Nina. Berna. Berna. Kay Mama Nelly at saka kay Tatay Glenn. Oo, ano? Kay Pastor Daniel at saka kay Ate Rochelle. Rodan. Ako si Ate Bing at si Kuya Neil. Neil. Ayos ha. Sino yung mga couple dito?
Richel at saka si Rebong. Rebong. Ayan. Pero masaya tayo, pero ano to, you become one. Husband and wife. Hindi ka na isang tao, hindi na kayo dalawang tao, isang tao na lang kayo. And then the Bible says, look at this, I want you to analyze this. Genesis chapter 2 verse 24, sinabi ko ng Diyos kay Adan at kay Eva. Ang sabi niya, therefore a man shall leave his father and his mother. I want you to understand this. Walang tatay si Adan. Wala rin nanay, o wala rin tatay at nanay si Adan, wala rin tatay at nanay si Eva. Dahil si Eva galing sa rib ni Adan. So, logically speaking, wala silang parents. Di ba? Sila yung mga unang tao eh. Pero, so wala silang parents, biological parents, wala silang biological parents, mga kapatid. Pero sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, the man shall leave his father and his mother. Ang asawa daw na lalaki ay iiwanan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tatay at ang nanay, at sasama siya sa kanyang asawang babae. That is the original design of God to the family. Kahit kausap ng Diyos, si Adan at si Eva, wala pang mga parents doon, sila yung mga magiging unang parents, pero dinisign ng Diyos kung ano yung tamang itsura ng pamilya. Ganyan dapat sa pamilya, dapat sa loob ng tahanan, dapat talaga ang iisa lang doon ang reyna. And that is the wife. Ayan. Kapag dalawa ang wife doon, at dalawang nanay doon, na dalawang reyna doon. Ganun ang mangyayari. That is the reason why there are so many families na mayroong hindi naiwasan ng mga problema. Kasi hindi natin nakita kung ano ang design ng Diyos. The design of God is the husband and the wife and the children in a home, in a family. Although, syempre, alam natin sa Philippine culture, naiintindihan natin ang pamilya, meron tayong yung kultura kasi natin ay tayo sa mga tinatawag natin na extended family. Yan, may mga extended family tayo. Accepted yan culturally. We can accept that culturally. But then as a Christian, as people who believe in the Bible, we have to look at once again the biblical principle of God's design in our family. This is the biblical design of the family. Kaya yung sabi doon, and the husband shall leave his father and his mother, and what? He will cling to his wife. Sasamahan niya yung wife niya kahit saan siya magpunta. Kahit saan magpunta yung wife niya, dapat yung husband sumama. And that is the design of God. Ba't masahin natin? Hindi po yan turo ni Pastor Cholo, hindi po. Yan po ay biblical. And the husband shall cling to his wife. Sasama sa kanyang asawang babae. Iiwanan mo ang iyong pamilya, iiwanan mo ang nanay at tatay mo, sasamahan mo ang wife mo. Kasi sino na ang pamilya mo? Yung wife na ang pamilya mo. That is the design of God. Of course, we can still express our gratitude, our love to our parents. But I want you to understand this. This is my own opinion with regards to that. You can still love your mother, you can still love your father, pero hindi dapat kasing dakila ng pagmamahal mo sa iyong asawa. Dapat ang pinaka-love mo ngayon, pagka may asawa na, nung single ka pa, dapat ang mahal mo, nanay at tatay mo, mga kapatid mo. Pero once na nag-asawa ka na, ang pinakamahalagang tao sa buong mundo, yung wife mo or yung husband mo. That is from me, that is my opinion. Pwede ninyong i-debunk, pwede kayo mag-disagree with me, pero yun po ang aking opinion with regards to loving our husband or loving our wife. Dapat yung wife mo, ang pinakamahal mo sa lahat ng tao sa mundo nito. Wala nang iba. Wala kang titingnan iba. Dapat yung wife mo, pinakamagandang babae sa buong mundo. Dapat
dapat yung husband mo ang pinaka-poging lalaki sa buong mundo. Kahit na pagising sa umaga ay may tuyong laway, maganda pa rin yan. Kahit na gulo-gulo ang puho, maganda pa rin yan. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa wife ko, hanggang ngayon, kahit tanungin niyo siya, ay ko sinasabi sa kanya, Mami, alam mo ba, sabi ko sa kanya, sabi ko, almost every day sinasabi ko yan sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano ba sinabi ko? Ay sabi ko sa wife ko, ganito. Hindi, totoo ito. Sabi ko sa kanya, alam mo, Mami, yung ganda mo noon, nung nakilala kita, hanggang ngayon, design. Para sa akin, hindi nagbago yung itsura ng aking wife. Nung nakilala ko siya, 22 years ago, hanggang ngayon, siya pa rin yung magandang dalagita na nakilala ko. And then, maglalambing ako sa kanya. Kikis ko siya dito sa pisngi niya. Kikis ko siya dito. Ganyan pa rin yung amoy mo. Eh, hindi nagbago. No? Kasi, walang joke yan. Tanungin mo siya, pagtapos ng service, kung nagsisinungaling ako. Para sa akin, dapat ganun tayong mga husband. Dapat hindi nagbabago. Lumilipas ang panahon, kumukupas ang mga kulay, pero ang pagmamahal natin sa ating mga asawa, husband and wife, dapat hindi nagbabago. That is the design of God. Pagkaroon naman ng mga problema, nag-aaway, yes, that's natural. Nagkakaroon ng mga misunderstanding, wala namang perfectong pamilya, mga kapatid. Walang perfectong husband and wife, walang perfectong marriage. Nagkakaroon pa rin ng mga misunderstanding, nagkakaroon pa rin ng mga conflict. That is normal in the family. But if you love one another, yung love ang mangingibabaw. Love will sustain your marriage and your family as well. Let's see the second slide po. Yan. Tingnan niyo po yung puzzle na yan. Ang pamilya is just like a puzzle. So, una, parang ganito lamang tayo. Parang hiwa-hiwalay, kalat-kalat, no? Walang itsura, hindi buo. Walang image. You cannot see any image here. Ganyan tayo noon without our family. And then when we start to put every pieces together, every single piece together, we can create a beautiful image or beautiful design. In other words, hindi mabubuo ang isang image kung hindi natin ito pagdidikit-dikitin. Importante yung effort. Ang effort nito yung pagdidikit-dikitin mo yung pamilya, yung bawat miyembro ng pamilya. And then this is another thing you have to understand, that every piece is important. The husband is important to create the image. The wife is also important, equally important. They are equally important. Walang pieces dito, walang piece dito na hindi po importante. Lahat sila ay equal na importante. Pare-parehong importante. So sa pamilya, importante ang husband, importante ang wife, importante din ang mga anak. They are equally important in order to create a beautiful image. And that is the image of the family that God designed.